para sa mga nag-risk at sa mga magre-risk pa para sa isang long-distance relationship. Hindi biro itong tadhanang napili niyo. Sabi nga ng karamihan, pambihira lamang ang tatagal sa mga ganitong klaseng relasyon. 2 out of 10 maybe. Kaya kung kayo papasok nito, make sure na matapang mong harapin ang lahat ng pagsubok nito. Dahil talagang hindi madali ang long-distance relationship. Mas masakit ito pag nawala. Kaya pag-isipan mo mabuti kung ang taong mahal mo ay worthy talaga at willing din ma-deprive sa piling mo at mag-sacrifice ng todo-todo. Kung ikaw naman ay nasa isang LDR na, okay ka lang ba? Ayos lang ba ang lahat? Hold on. Hang in there. Tapangan mo pa sarili mo dahil kaya mo yan. Sabi nga nila, kung gusto, may paraan. Kung ayaw na, may dahilan. As long as may dahilan ka para magpatuloy, ipagpatuloy mo yan. Ipaglaban mo. Sinimulan mo na, di ba? Huwag mo nang sayangin pa ang lahat. Isipin mo lahat ng pinagdaraanan niyo at huwag yung mga dapat mo pang pagdadaanan. You've reached so far. Don't let it go that easily. Fight for it. Just like how you fought for it in the beginning. Hindi biro ang isang long-distance relationship. Hindi ito panandali ang relasyon. Kaya kung papasok ka nito, seryosohin mo. Love, patience, time, uncertainty. Mga ilang bagay na sinugal mo para dito. Lahat yan mababawi sa huli eh. Lalo na pag na-prove nyo na sa lahat na kinaya nyo ang distance na namagitan sa inyong pagmamahalan. Tulad ng ibang mga relasyon, kailangan ito ng effort. Pero, mas dapat ang binibigay dito. Ito ay isang espesyal na relasyon, kaya hindi talaga ito basta-basta. Pero tulad ng mga lokal na relasyon, may lubusang masasaktan din sa inyong dalawa pag ito'y mamamatay. Hindi madali ang maging malayo sa taong mahal mo. Hindi madali ang ma-deprive sa presence ng taong mahal mo. Hindi rin madali ang mawala ng pag-asa sa taong mahal mo nang dahil sa distansyang yan. It's never easy to long for his or her warm hugs and sweet kisses. It's never easy to see all those sweet couples around you. Ay, sana andito siya. Sana may magaganyan sa akin ngayon. Kailan? Kailan pa? Nakakamiss. Nakakainggit. Sobra. Aminin mo, pumapasok yan minsan sa isip mo, diba? Pero tandaan mo, good things come to those who wait. Pero, alam niyo ba bakit madalas namamatay ang LDR? Akala niyo tapos na ako, no? Pwes, hindi pa. Again, alam niyo ba bakit madalas namamatay ang LDR? Una, dahil isa sa inyo ay magbabago. Isa sa inyo ay mawawala na ng pag-asa. Isa sa inyo ay hindi na matiis ang maging malayo sa isa't isa. Kaya minsan, may nai-involve pang iba. Para sa mga nai-involve at mai-involve, respeto. Respeto lang po. Hindi madali itong nararanasan sa mga nasa LDR. Huwag mo na silang pahirapan pa. Huwag ka nang umiksena. Kung kaibigan ka na tagapag-comfort, please naman, limitasyon niyo po. Para naman sa taong kino-comfort, huwag ka namang ma-in-love. Hindi naman sa bawal. Pero, kaya ka lang nai-in-love sa kanya eh. Dahil kaya niyang punan ang di kayang punan ngayon
ng taong mahal mo na nasa malayo. Kung tutuusin, kung andyan lang siya, kaya niya yan eh. Siya pa. Kaya nga lang, malayo nga siya ngayon sa'yo. Alam mo, inaantay niya rin ang mga panahong mayakap, mahagkan, at makapiling ka muli. Kaya isipin mo din siya sana. Para sa mga nawawala ng pag-asa, isipin mo rin kung ano nga uli ang dahilan kung bakit mo sinugal ang lahat. Kung iiwan mo rin pala, sana di mo na pinatagal pa. Sana hindi niyo na sinayang ang mga sinugal niyo. Sana hindi niyo na sinayang ang oras, ang effort, ang pagtitiis, ang lahat-lahat. Sana sa simula pa lang hindi niyo na pinilit ang hindi pala pwede at hindi pala kaya. Think twice para sa mga nawawalan na ng pag-asa at para na din sa mga papasok pa sa relasyong LDR. Again, para sa mga nawawalan na ng pag-asa, what made you hold on for this long? Hindi lang ikaw ang masasaktan yan eh. Alam mo yun, di ba? Malamang siya din. Minsan ganyan na rin ang nararamdaman. Pero nagreklamo ba siya? Malamang siguro, oo. Hindi naman talaga madali ang sitwasyon niyo ngayon eh. Pero tinitiis niya. Kaya tiisin mo rin naman sana. Dahil diba, nangako kayo sa isa't isa na kakayanin niyo ang lahat ng pagsubok sa relasyong ito. Dahil nangako kayo na mamahalin niyo ang isa't isa habang buhay. Hay nako, natapos na lang ang kanta, hindi pa ako tapos. Pero saglit na lang, matatapos na tong speech ko. Pasensya na po. Kung hindi mo pala kaya panindigan ang pangako mo, edi sana hindi ka na lang nag-promise pa. Huwag kang paasa. Pero pinaasa mo na eh. Kaya kayanin mo. Tuparin mo promise mo. Keep the faith alive. Okay? Para naman sa mga nagbago, normal talaga sa isang relasyon na may isang magbabago sa inyo. Malamang dahil na-bored o naging kampante na masyado o di kaya naging predictable na lahat. Usually dyan, tsaka yan yung dahilan kung bakit nag-i-end ang mga relationship eh. Pero para sa mga LDR, ang hirap naman kasi ng sitwasyon, di ba? Hindi kayo makapag-adventure ng sabay. Walang date, walang pasyalan, walang huwayan, walang kiss, walang hug. Hindi nyo makapiling ang isa't isa. Yung quality time nyo lang sa Skype, sa YM, sa Uvo, Facebook, Twitter, ano pa? Minsan nga nakasalalay na lang lahat sa internet ang relasyon nyo eh. Kaya minsan nakakasawa din. Aminin mo, kaya ka nagbago ay dahil hindi ka na kinikilig. Wala nang fun. Napaka-boring na ng paulit-ulit na routine na ginagawa nyo. Diba? Siguro ganun na nga. Hindi mo rin naman kasalanan if nagbago ka eh. Sadyang paulit-ulit na lang kasi at hindi na thrilling. Pero sana naman, isipin mo rin na baka hindi lang din ikaw ang nakakaramdam niyan. Huwag kang manhid. Kayong dalawa ang nag-risk niyan eh. Harapin niyo yan ng sabay. Gumawa kayo ng paraan. Hindi yung mawawala lang bigla lahat ng effort mo isang araw. Hindi yung tipong litanyang text niya o di kaya litanyang text mo naging good morning babe na lang. Yung ganun,
Kasi napapaisip yung isa dun kung ano talagang problema eh. Kung ano ang kulang. Kung ano na ang nangyayari. Masakit yun. Yung feeling nagki-careless na yung mahal nila. Yung parang wala nang effort. Sakit talaga nun. Sobra. Nagiging predictable na lahat. Tulad ng sabi ko, gumawa kayo ng paraan. Maghanap ka ng bagong trip na magawan yung dalawa. O di kaya, gumawa ka ng trip para sa partner mo. Yung trip na never mo pang nagawa sa kanya, gaya ng pag-surprise mo sa kanya sa mga araw na hindi naman gaano ka-espesyal. O di kaya, mag-isip ka ng mga bagong ways to remind him or her na mahal mo pa siya. Na mahal mo pa siya. At hindi yun magbabago dahil mamahalin mo pa siya habang buhay. Huwag mo siyang bigyan ng rason para mawalan siya ng gana sa'yo. Huwag mo siyang bigyan ng rason para mahalin ka ng less. Give a little more effort if so. Hindi yung ipagdadamot mo na oras mo dahil may mga bagong bagay na mas na-enjoy mo na ngayon. Huwag kang madamot kasi hindi naman siya nagdadamot sa iyo eh, di ba? Sa love, hindi dapat yun nagdadamot sa isa't isa. Darating talaga sa puntong unti-unti nang mamamatay yung spark. Yung point na your love is slowly fading. Yung chapter na yan, normal ata yan eh. Pero hindi pa naman patay yung spark, diba? Can't you just make it work again? Make it glitter. Make it shine. Make it live. Make it live longer. Pag-usapan nyo yan. Hindi yung magmamakasarili ka lang at biglang mag-decide na tapusin na lang lahat tapos bigla ka na lang mag-iwan. Napaka-selfish mo naman pag ganun, diba? Pag nafe-feel mo na nawawala na yung spark, pag-usapan nyo, sabihan mo siya, work things out, make the spark alive again. Di lang ikaw ang nahihirapan eh. Huwag kang makasarili. Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi ganyan. Effort, love, faith, trust, communication. Mga bagay na kailangan sa isang long-distance relationship. Tandaan niyo yan. Pag may isa dyan na mawawala, ay mahihirapan tayo niyan. Kaya keep things working. Keep the spark alive. Talk. Communicate. Make it work. Make it last. Intindihin niyo partners niyo. Kaya niyo yan. Alam ko. Huwag niyo lang sayangin ang lahat. Dahil, if there's a will, there's always a way, right? You'll never regret this in the end. Once you've given your whole heart to your commitment, everything will pay off. Sooner or later. Don't stop trying. Just because the person you want is now considered yours, it does not mean they deserve anything less. Less than the time when you're trying to win them over. Right? Kaya ngayon, tell your special someone how much you love him or her. How much you care for him or her. How much you've sacrificed only for things to work out between the two of you. Huwag kayong mag-give up agad. Dahil tulad ng sabi ko, good things come to those who wait. At tulad ng sabi ng friend ko, best friend talaga ng love ang hurt. Kaya brace yourself to be hurt. Hindi yan mawawala. But never let that be the reason why you let love die
without a fight. Try nyo maging yung 2 out of 10 na nasa long distance relationship. Try nyo yun. Dahil a love like that is a love that will last. A love that is real. A love that others might look up to. Your love story will give more hope to those who are and who will be in your shoes. Be an inspiration. Let us prove to the world that long-distance relationships are never easy, yet they are never impossible, and that it can be true and can indeed last forever.